Pagbabago ng edukasyon sa bawat siglo sa bayan ng Cavite. Sabik ka na ba na malaman ang kasaysayan ng sistema ng edukasyon sa bayan ng Cavite? Ako nga pala si Isaac National at ako ang magiging host nyo ngayon para sa lekturang ito. Kasama nga pala natin ngayon si Jobelin Signe na magtatalakay kung ano nga ba ang mga pangyayari sa ating kasaysayan ng sistema ng ating edukasyon sa Cavite noong ika-19 na siglo hanggang sa unang bahagi ng ika-20 siglo. Susundan na naman nito ay magbabahagi ako ng mga bagay na mahalaga at tumatak sa aking isipan sa katapusan ng kanyang lektura. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong oras at sana magustuhan nyo ang aming inahandang lektura. Magandang araw! Ngayon tatalakayin natin ang kasaysayan ng edukasyon sa Cavite. Dito natin malalaman kung ano nga ba yung mga naging batas at plataporma ng Espanyol sa Cavite. Next slide. So, noong ika-19 taon, ayon kay Thomas de Rosario na naglagha ng census noong 1903 ay hindi naging epektibo ang mga patakarang edukasyonal ng mga Espanyol sa ating bansa. At noong ika-1600, doon unang nag-umpisa ang batas ng institusyonal ng edukasyonal sa ating bansa o sa Pilipinas. So, ang edukasyonal lamang ay bukas lamang ito para sa mga Espanyol o mga peninsular at sa mga mayayaman na pamilya. So, ang peninsular, ito yung mga ipinanganak sa bansang Espanya na naninirahan sa ating bansa. At noong 1820 ay naisibatas ang bagong saligang batas na kilala bilang Cadiz Constitution. So, ang Cadiz Constitution, ito ang saligang batas ng monarkiyang Espanyol. So, ang layunin nito ay mawakasan ang saligang batas sa kanilang bansa. At noong 1821 ay iplinano ang sistematikong edukasyonal mula sa primarya hanggang universidad, ngunit nabigo dahil sa pagbagsak ng mga liberal noong 1823. So, dito is na-open na yung hanggang universidad na primaryang edukasyonal. So, ang primaryang edukasyonal, ito ang mga unang yugto ng sapilitang pag-aaral sa pagbasa, pagsulat, at pagturo ng wikang Espanyol. At panghula, ito yung pagtuturo nila ng arithmetic or yung mga basic math. At noong December 20, 1863, ay naaprobahan ang bagong sistematikong edukasyonal para sa kolonya. So, noong December 20, 1863 ay nagkaroon na ng mga pagbabago at pag-unlad sa paaralan sa ating bayan-bayan. Particular dito ang bayan ng Cavite. So, kahit onte ang mga guro at limitado sa pundasyon ay nanatili pa rin matatag at nanatili pa rin limitasyon yung mga patakaran na yan at nagkaroon pa rin ng mga pagbabago. So, next slide. So, ngayon, dadako naman tayo sa sistema ng edukasyonal noong panahon ng Espanyol. So, sa pamumuno ng mga misyonero bilang bahagi ng Kristiyanisasyon, simbahan ang namahala sa mga paraan at nakatuon sa kurikulum sa relihiyon. So, dito rin iniatas ang pagtuturo ng wikang Espanyol na tinutulan ng mga praile o mga tinutulan ng mga pare. At noong ika-19 taon nag-umpisa ang mga paaralang bilang mga paaralang parokya o parochial school. So, yung parochial school, ito ang isang paaralan na simbahan ang namamahala. So, kumbaga, ito yung mga fraile or mga pare yung namamahala or kaya sila yung nagiging guro para sa mga kabataan. Next, ang edukasyonal sa Cavite bago sumapit ang 1850s. So, pinangunahan ng mga Frankistano ang Huwesta sa pagtatatag ng mga paaralan noong ika-16 hanggang ika-17 taon.
kabilang ang Caligaya de Cavite noong 1637 na nagturo ng pagbasa, pagsulat at mabuting asal. At sabi ni Isagani Medina at sa diksyonaryo ni Buzeta Bravo na naging mabunga daw ang edukasyonal ng Espanyol. Nakabaliktaran daw sa sinabi ni Thomas del Rosario. So, next slide. Dito naman natin makikita yung mga na-enroll bawat bayan. At makikita rin natin dito kung ilan yung populasyon bawat bayan. So, makikita naman natin dito si San Roque, halos higit 6,000, higit siya, 6,000 plus. At sa Maragondon din ay 4,000 plus din. Sa Bacoor, 4,000 plus. Sa Cavite, 6,000 plus. Sa Indang naman ay 3,000 plus. Sa Silang, 3,000 plus din. Sa Tansa, 2,000 plus. Sa San Francisco de Malabon ay umabot din ng 3,000 plus. Sa Cavite, Puerto is umabot din ng 2,000 plus. So, ganun din kalaki yung buong populasyon. Pero kahit ganun, nakita natin na wala pa sa mga kalahati halos yung mga nakapag-enroll na mamamayan. So, makikita natin sa San Roque, 6,000 plus ang mamamayan, pero ang nakapag-enroll lang ay higit 1,000 plus. Dahil nga sa batas nila na hindi pwedeng makapag-aral ang mga hindi anak ng Espanyol at kung hindi ka mayaman. So, makikita naman natin dito na sa total ng mamamayan bawat lugar ay wala pa talaga sa mismong kalahati ng mga Pilipinong enroll. So, okay, next slide. Dito naman ay makikita rin natin yung ibang populasyon na hindi nasama sa unang slide. Dito naman natin nakikita na sobrang dami talaga ng katao sa ating bansa, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Makikita natin dyan, lahat ng wala sa unang PPT or sa unang talaan is andito sila. Makikita natin yung Carmona, andito na, yung Ternate, andito na, yung Santa Cruz, Malabon, andito na. So, ganyan din talaga kadami yung mga mamamayan noon. Okay? Next slide. Dito naman sa slide na to, dito natin makikita yung mga dumagdag na enrollee and yung mga umattend sa school na yun. So, makikita natin yung February 1903 ay hindi naging stable at walang dumagdag doon. And makikita naman din natin sa March 1903, halos ganun din, kaparehas ng buwan na lumipas ng February, wala ring dumagdag. Pero in follow year naman ay may dumagdag naman. Okay, next slide. So, dito naman sa report of the Philippines Commission, halos 23 bayan ang pinagsama-sama noong Disyembre 1903 upang maging pangalawang pasalidad sa Cavite. Kabilang dito ang Cavite ng San Roque, Imus, Silang Alfonso, Maragondon, Naik, San Francisco de Malabon at Noveleta. Mayroon ding mga bayan na hindi isinama sa pagsasama-sama tulad ng Indang, Carmona at Corridor. Okay, next slide. So, sunod, dito naman tayo sa pang-edukasyon noong 1863. So, ang direktong pang-edukasyon ng 1860 ang nagbigay ng sistematikong pagpapatupad ng primaryang edukasyon sa Pilipinas. Itinatag ito ng eskwela normal para sa mga pagsasanay ng mga guro at nagutos ng pagtatayo ng paaralan para sa mga lalaki at babae. Sa bawat bayan at bawat baryo ay may tinakdang populasyon na pupuntahan ng munisipyo. So, ang eskwela normal po, ito po ay isang pagsasanay ng mga guro para upang maging epektibo at maging handa sila sa pagharap sa kanilang mga estudyante. So, sa generation natin, parang seminar siya ng mga teachers. Ngayon po, next slide. So, ngayon, dito naman po tayo sa
artikulo or yung Article 32, ang mga katungkulan ng mga lokal na supervisor. So, una po dito ang bumisita ng palagian sa mga paaralan upang siguraduhin na nasusunod ang mga regulasyong pang-paaralan. So, ito nga po kung nasusunod ba yung curriculum nila. Ganyan. And pangalawa, bigyang babala ang mga gurong may pagkakasala at suspenihin ang mga ito o tanggalin sa paaralan kung sa kanilang pananaw ay mayroong pagmamalabis ang guro at ipagbigay alam sa supervisor ng lalawigan. Pangatlo, itaguyod ang pagpasok ng mga kabataan sa mga paaralan. Pang-apat, magbigay ng mga atas ukol sa pagpasok sa paaralan na maghahayag kung ang pag-aaral ay libre o binabayaran. Panglima, para magkapanukala sa pamamagitan ng supervisor ng lalawigan ng mga gawain sa kanilang pananaw ay makakabuti sa pagpapaunlad ng instruksyong pampubliko at isagawa ang mga ito na naayon sa doktrinang Kristiyano at moral tulad ng ipinahayag sa ika-4 na artikulo. At sabi naman po ni Alonzo na ang mga prale ay may kakayang ipatupad o hindi ang mga batas pang-paaralan. Mag-rekomenda or magsuspinde ng mga guro at bumisita sa mga paaralan kahit na anong oras dahil sa kanilang malawak na otoridad sa mga paaralan. Kung kaya maaari silang ituro sa pag-unlad o pagbagsak ng edukasyong primarya sa Pilipinas dahil po dati ay ang prale din po ang may kakayahan na magbigay ng utos or kaya gumawa ng batas. Kasing taas po nito ang mga gobernador noon. Ngunit, sa bansa natin ngayon or kaya sa batas natin ngayon is hindi na kayang gawin yon ng mga prale o kaya ng mga pare. Kumbaga, hindi na valid yung desisyon nila. So, tayo is nakaayon na tayo sa presidente natin ngayon. Pero dati is nakaayon pa rin yung mga bawat batas sa gugustuhin o sa plano o desisyon ng pride or pare. Okay, next slide. So, ang next slide po, ito ang mga paaralan sa Cavite. Sa Cavite, pagkatapos ng taong 1863. So, ang mga guro ito ay halos lahat nagtapos sa eskwela normal na nangangahulugang dumaan sila sa formal na pagsasanay at may mataas na antas ng pagtuturo. At sila ay pinapasahod ng pamahalaang munisipal. Gayunpaman kakonti lamang ang mga bayan sa Cavite na may sariling gusaling pang-paaralan. Kaya't karaniwan ay umaarkila ng mga pribadong bahay upang gawing paaralan para sa mga bata. So, sabi nga po dito nung taong 1863, ang mga guro nga daw po ay dumaan sa matinding pagsasanay. Kumbaga, hindi lang sila naging basta-basta lang or hindi lang sila basta tinawag na guro, kundi nakaranas din sila ng matinding pagsasanay at seminar para matawag na guro. At sila din ay pinapasahod ng mga municipal noon. At sa tala naman ng 1890 ay makikita ring mga detalyado at masinsin ang pagsusuguri ng mga paaralan kumpara sa ulat ng 1888. Hindi lamang bilang at uri ng paaralan ang nailahad, kundi pati ang evaluation sa kalidad ng edukasyon. So, next slide. Ito naman ang curriculum sa paaralan ng primarya. Sa ilalim ng Direktong Pang-edukasyon ng 1863 ay itinakda ang mga asignaturang dapat aralin ng mga mag-aaral sa primarya, kabilang ang pagbasa, pagsulat, at pagsasalita ng Espanyol. Pati na rin ang pagmemorya ng mga dasal para sa pagtuturo ng relihiyon. So, dito naman sa Direkto noong 1863, number 1, Doktrinang Kristyana at Prinsipyo ng Moralidad sa Sagradong Kasaysayan na angkop sa mga kabataan. Pangalawa, pagbasa. Pangatlo, pagsulat. Pang-apat, praktikal na pagtuturo sa lengguwaheng Espanyol, prinsipyong Kastilang grammar at may ekstasyon ng orgrafiya.
Panglima, dito naman nila tatalakayin yung mga basic math kagaya ng decimal, common factors, and yung mga measurement and weight. And pang-anim, dito naman yung prinsipyo ng pangkalahatang herograpiya ng kasaysayan ng Espanya. So, syempre, ano nila, yung golden year nila or golden memories nila, kailangan din yun. And pang-pito, prinsipyo ng practical na pagsasaka sa angkop ng mga tanim sa Pilipinas. So, next slide. Yung 8 naman is tuntunin ang paggalang. So, hindi rin lang sa pagsasalita ng Espanyol ang gustong ituro ng mga Espanyol. So, nilagay din nila ito sa curriculum nila sa na tamang pagrespeto. At yung pang-siyam, ito naman yung pagkanta o vocal musics na ginagamit din sa loob ng simbahan or sa loob ng kumbento. Ngayon naman, tatalakay naman natin ang wikang Espanyol bilang batayan ng pag-unlad. So, sa direktong pang-edukasyon ng 1863, ang paggamit ng wikang Espanyol bilang wika ng pagtuturo, nananatiling mabagal ang proseso ng mga mag-aaral sa Cavite. So, dito ngayon pumapasok sa ibang lalawigan o sa ibang lugar ay kaya na nilang makapag-aral ng lengguwaheng Espanyol. Pero ang iba ay nahihirapan pa rin dahil hindi sila sanay at wala ring kakayahan at hindi rin sila natutukan sa pagbasa o kaya sa pagbibigkas ng lengguwaheng Espanyol. At ayon naman sa ulat ni Father Minguela ay tumulong sa pagtuturo ng Espanyol sa Carmona, Amadeo at Halang, kung saan kahit maliliit na bata ay mahusay sa pagbigkas at pagsanaysay. Sa Imus naman tinuturo ang pagsasalitang Espanyol na may minsan ay kakonting Tagalog. So, si Father Minguela din ang tumulong sa mga iilang populasyon sa Cavite na nagturo ng lengguwaheng Espanyol. So, next slide. Dito naman tayo sa gurong Caviteng Kilusang Reforma. So, dito naman makikilala yung mga 3 guro na nakilala dahil sa reforma. So, ang 3 gurong Cavinteño ang unang nakilala sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipinas na sina Joaquin Pardo de Tavera, Jose Vasa y Enriquez at Mariano Alvarez. So, si Mariano Alvarez or dito, malapit sa lugar natin, ay kilala bilang general ng Himagsikan. Samantalang si Basa ay naging aktibo mula sa Kilusang Reforma hanggang sa pagtatatag ng unang republika sa Malolos. So, unang nakilala ang 3 gurong ito dahil sa kanilang angking kalakasan ng loob na pinaglaban nila ang kanilang karapatan bilang guro at bilang Pilipino na rin. So, sila ang tumayo o kaya humalige na maging leaders sa himagsikan at reforma noon. Next slide. Kasama nila Tavera, Enriquez, and Alvarez ang halos 37 na gurong sumama sa himagsikan. Dito natin makikita yung mga pangalan ng gurong sumama sa himagsikan. So, lahat sila ay 37. Kasama na doon yung tatlong kilala dahil sa paglaban nila sa kanilang karapatan. Okay, next slide naman. Dito naman tayo sa Report of School Financial Fiscal Year. So, 1 taon din sila nagpondo sa bawat paaralan. So, Nag-umpisa sila noong July 1, 1904 hanggang June 30, 1905. So, makikita naman natin dito kung paano sila nagpondo sa mga paaralan. So, makikita natin dito yung internal value. Halos
halos lahat ay pinondohan ng maayos. Pati yung mga rentang silid-paaralan ay na pondohan din ng maayos at nabayaran ng ayos. Lalo na yung mga salary ng teacher ay nabayaran din ng sapat. Pero dahil nga sa mga hindi makaintindi ang ibang batang kamag-aaral, ay nabawasan din ang mga guro dahil nakatingin sila sa bata, hindi sa galing ng guro. So, kahit gaano ka kagaling na guro, kung yung tinuturuan mo ay hindi niya na-adapt yung tinuturo mo sa kanya, pwede kang matanggal kasi nakabase lang sila sa bata. So, ayun din yung dahilan kung bakit naging hindi sapat yung mga guro. At yung main reason din ba't hindi naging sapat kasi sumama din sa himagsikan. So, okay, next slide. Next slide na. So, ito naman ang pagkakaroon ng mga distributong edukasyonal. So, isang sagot sa mga suliranin ng division mula 1906 hanggang 1913. So, noong 1906, unang naitala ang pagkakaroon ng mga distributong pang-edukasyon sa Cavite. Layunin nito na mas lalong mapahusay ang pagmamahala ng mga paaralan sa pagitan ng mga pagtatalaga ng mga sentrong pang-edukasyon. So, dito na sila naghigpit dahil naganap na noon ang himagsikan. So, iniisip nila ng mga Espanyol ay dahil din daw yon sa mga nakatayo sa simbahan. Kaya lumaganap yung ganong issue. Kaya mas lalong lumaki o mas lalong pinili ng mga ibang Pilipino na sumama sa himagsikan. Pero, ang main reason talaga nun is gusto nilang ipaglaban ang kanilang karapatan bilang mga Pilipino at guro. And, dito naman tayo sa pag-unlad ng mga suliranin sa paggawa ng mga gusaling pangpaaralan sa Cavite. So, noong 1910 sa bisa ng batas, sa BLG 1801, nagsimulang magpatayo ng mga gusaling pangpaaralan sa iba't ibang bayan ng Cavite. Bagamat kulang ang pondong, insular na nadagdag nito ang ambagan ng mga munisipyo at mismong mamamayan. Kapansin-pansin na hindi gaano nakialam ang mga palaang probinsyal at direkta ang insular ng mga pagpatupad ng mga proyekto upang masiguradong makarating ito sa mga baryo. So, dito naman na lumaganap yung iba't iba pang gusali na ipinatayo nila. So, kung dati kulang-kulang sa gusali, like, dati nagderenta sila sa mga gusali, ngayon is mas dinagdagan nila yung mga paaralan dahil mas marami na rin yung nakakapag-enroll. So, kahit gano'n pa rin kadami yung nakakapag-enroll, kahit 1,000 lang, ganyan, is kinukulang pa rin o kaya hindi pa rin sapat yung mga guro o kaya yung pondo nila. Pero patuloy pa rin pinupondahan yun ng mga municipal. So, next slide. Ito naman yung last slide natin. And yung katagumpay ng paaralang pampubliko sa Cavite. So, mula sa 1907 hanggang 1913, hindi nagpanukala ang bagong patakaran ang kagawaran ng edukasyon, kundi pinatatag lamang ang mga nauna. So, noong 1907 hanggang 1913 is hindi na sila nagdagdag ng ibang curriculum pa, kundi mas pinatatag na lang nila yon, tinuloy-tuloy nila na sa pagbabasa, pag-aaral, pagsusulat, sa math, and sa pagtuturo ng lengguwaheng Espanyol. Mas lalo nilang pinatatag yan at mas lalo nilang inalagaan or kaya naglaan sila mismo ng focus doon sa curriculum na nila. And next, sa kabuuan ng makikita ng mga reforma sa curriculum, mahirap na supervision at financial na support ay hakbang sa mga Amerikano upang ihanda ang mga Caviteños sa bagong pamumuhay na malayo sa karanasan noong panahon ng Espanyol. So, sabi nga na dito ng mga Espanyol ay hinubog daw ang mga Pilipino at nilagay daw sa prosesong alam nilang magiging matatag ang mga Pilipino. So, sabi ng mga Amerikano noon ay
mas lalo daw pinatatag ng panahon ang mga Pilipino dahil sa pamumuno ng mga Espanyol. And sa mga patakarang nabanggit, ang edukasyon ang malinaw na magiging estratehiya at instrumento sa papasipikasyon at alimisyon. So, ayun nga, gaya ng sabi ng Amerikano, grabe yung napagdaanan ng mga Pilipino dahil lang sa pag-aaral na kailangan mayaman ka para makapag-aral. Pero ngayon yung mga Amerikano, binago nila yun at mas naging maluwag sila nung sila na yung namumuno sa atin. At sinasabi nila sa atin na ginawa daw yun bilang instrumento yung pag-aaral para mas lalong patatagin pa ang mga Pilipino kagaya dun sa mga sumama sa himagsikan. So, handa silang iaalay yung buhay nila para lang sa kalayaan. So, ayun lang. Bye-bye! Maraming salamat sa napakalawak mong panayam, Jobeline. At ngayon, tulad nga ng sinabi ko kanina, ay magbibigay ako ng mga bagay na aking natutunan mula sa lekturang napakinggan. Dito mo malalaman na napakalaki nga ng pinagbago ng ating sistema ng edukasyon sa Cavite mula noon hanggang ngayon. Kasi, kung isipin mo, bukas lang para sa mga anak ng Espanyol at para sa mga mayayamang tao ang mga paaralan noon. Meron din tayong tinatawag na parochial school kung saan ang simbahan ang namamahala sa mga paaralan upang turuan sila ng relihiyon. At bukod dito, pinipilit ang mga mamamayang Pilipino, ang mga kabataang Pilipino na makapagsalita ng lengguwahe nila. Bukod pa rito, nagbigay ng statistics na mga bilang ng mamamayan sa lalawigan ng Cavite at makikita mong napakaraming kabataan ang nakatira noon, ngunit kakaunti lang ang naka-enroll at nakapasok ng paaralan dahil nga puro mayayamang Pinoy lang at mga Espanyol lang na mamamayan ang nakakapasok sa paaralan. Pero makikita mo na may mga pagbabago nangyari tulad nga noong March 1904 na dumami mga estudyante. Ito ay dahil pinondohan ng gobyerno ang mga paaralan upang mas lumakas ang sistema ng edukasyon. Paano ko nasabi? Tulad nga ng sinabi kanina ni Jobeline, mayroong mga magandang pagbabago na nangyari sapagkat noon pa man ay nakakuha na ng seminar ang mga guro. Bukod pa rito, nang ipinanakala ang Artikulo 32 kung saan sinabi ang mga katungkulan ng mga lokal na supervisor ay parang humigpit ang mga tungkulin nila. Bukod pa rito, nagkaroon ng 50 na paaralan dahil sa pagpondo ng gobyerno noong 1863, kung saan mayroong 27 na paaralan para sa lalaki at 23 na paaralan para sa babae. Paunti-unting nagbago ang mga patakaran noon, tulad nga ng dekreto noong 1863 kung saan ang kailangan ay pagsusulat, pagbabasa at pag-aaral ng salitang Espanyol ay patuloy at konting-konting nawawala. Dito mo malalaman na napakahirap talaga ng dinanas ng mga kabataang Pinoy noon sapagkat pinipilit talaga silang magsalita ng salitang Espanyol. Bukod pa rito, pinagbabasa at pinagsusulat sila ng hindi nila alam na wika. Isipin mo ikaw iyon at ano lang kaya mangyari. And mula sa nasabi ni Jobeline kanina, ang pumukaw talaga sa puso ko ay yung 3 gurong Caviteño na nakilala dahil sa kilusang reforma. Ito ay sila Joaquin Pardo de Tavera, Jose Basay Enriquez at Mariano Alvarez. Kasama nila ang 37 na guro na pinaglaban ang kanilang karapatan. Dahil dito sa reformang ito, nasabi ni Jobeline na nagkaroon at napagpasyahan ng gobyerno na pondohan ang sistema ng edukasyon at palakasin lalo ito dahil kumukonti na ang kapangyarihan ng mga guro at ang kanilang kalakasan. Meaning, mas dumami ang mga paaralan at mas rumami ang mga guro. Noong 1906 hanggang 1913 ay nakita na ang mga pagbabago dahil nga sa paghihimagsik na nangyari.
sa huli at bilang pagtatapos. Nasabi nga ni Jobilin kanina na may binanggit ang mga Amerikano noon na ang ating lalawigan daw ay dumaan sa isang matinding pagsubok para ang ating sistema ng edukasyon ay umunlad. Makikita nga naman talaga natin dito na ang mga sakripisyong binigay ng mga tao at mga mamayang Pilipino noon ay napakalaki. At kung wala ito ay wala ang ating edukasyon ngayon. Kasi napakahigpit dati. Napakahigpit na mga patakaran noon. Isipin mo magsasalita ka ng hindi mo lengguwahe at pipilitin ka nila at may parusa pa. At ngayon, wala nang ganun. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa mga tao noon at mga mamamayang Pilipino noon dahil meron tayong edukasyon na napakaganda ngayon at hindi ganoon ka-stricto tulad noon. Ang sasabi ko lang, tulad nga ng 3 gurong tanyag na nakilala noon at kasama nilang 37 na guro na lumaban para sa kanilang karapatan, ay malaki ang respeto at pasasalamat ko sa kanila. Sapagkat napakalaki ng ginawa nila upang magising ang ibang guro at ibang mamamayang Pilipino. At ang kanilang ginawa at lahat ng ginawa noon ng mga mamamayang Pilipino ay nag-contribute para mas lalong lumakas at umunlad ang sistema ng edukasyon. At yun lang ang masasabi ko at napakalaking salamat talaga. Napakamaraming salamat sa panayam mo, Jobilin. At dahil dyan, meron akong hinahandang certificate para sa iyo. For a successful study and presentation in a referencious lecture entitled Sistema ng Edukasyon sa Cavite noong ika-19 na siglo hanggang unang bahagi ng ika-20 na siglo, given this day on 4th day of October 2025. This certificate of recognition is awarded to Jobilin Signe. At dahil naparangalan na si Jobilin, nais ko sanang pasalamatan ang mga taong nanonood ngayon at nagbigay ng kanilang oras para tapusin ang lekturang pinanayam ni Jobilin Signe. Maraming salamat ulit at sana makinig ulit kayo sa susunod na lektura. Paalam!